Ito ang Buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikasampung kabanata ng Mateo. Ang 12 apostol. Tinawag ni Jesus ang kanyang 12 tagasunod at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng anumang sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Si Simon, na kung tawagin ay Pedro, na siyang nangunguna sa kanila. Si Andres, na kanyang kapatid. Si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedee. Si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo, na maniningil ng buwis. Si Santiago, na anak ni Alphaeus, si Tadeus, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagtraidor kay Jesus ng bandang huli. Mababasa natin dito ng binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng sakit ang 12 apostoles. Kasama na dito si Judas. Ituloy natin ang pagbabasa. Sinugo ni Jesus ang 12 apostol. Sinugo ni Jesus ang 12 tagasunod niya at pinagbilinan. Huwag kayong pumunta sa mga lugar ng mga hindi Hudyo o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, puntahan ninyo ang mga Israelita na parang mga nawawalang tupa. Ipahayag ninyo sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga may malubhang sakit sa balat para maituring silang malinis, at palayasin ang masasamang espiritu. Tinanggap ninyo ang kapangyarihang ito ng walang bayad, kaya ipamahagi rin ninyo ng walang bayad. Huwag kayong magbaon ng pera o kaya'y magdala ng bag, damit na pambihis, sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay dapat lang nasuportahan sa mga pangangailangan niya. Kung maaalala natin sa nakaraang kabanata, naaawa si Jesus sa mga tao at sinabing marami ang aanihin pero kakaunti ang tagapag-ani. At dito, pinadala niya ang kanyang mga apostoles para mapagsilbihan ang mga tao. Binigyan niya ng kapangyarihan ang 12, ipamalita ang magandang balita. Ang kapangyarihang ibinigay sa kanila ay para paniwalaan sila ng mga tao. Sinabi ni Jesus na ang kapangyarihan ay kaloob ng Diyos at walang bayad, at kabilin-bilinan niya ipamahagi ito ng mga apostoles na walang bayad. Nagpapakita ito ng puso ng Diyos. Ang mga biyayang galing sa Kanya ay karapat-dapat lamang gamitin sa gawang kalooban din ng Diyos. Di ba't ganito rin ang bilin ni Jesus ukol sa ating kayamanan? Lahat ito ay galing sa Kanya, at kaya naman tinuturuan tayo na gamitin ito sa pagsisilbi sa ating kapwa, para sa Kanyang kaluwalhatian, sa pagsunod sa Kanyang kalooban. May mga nagsasabi na ang ganitong kapangyarihan ay hindi na makikita ngayon. Ngunit paminsan ay may nababalitaan tayong nagpapagaling ng sakit, nabubuhay ang patay, at nakakapagpalayas ng masamang espiritu. Hindi ko alam kung totoong nangyayari pa nga ito sa kasalukuyan. Ngunit alam kong walang imposible sa Diyos.
Meron pa bang taong malakas ang pananampalataya sa ngayon? Hindi ba't kung totoong may taong ganitong kapangyarihan, sigurado makikilala sila sa buong mundo? Kapatid, maraming huwad na propeta at gagamitin nila ang kahinaan ng mga may sakit at may problema upang mapaniwala ang maraming tao para lamang sa kanilang sariling kapakanan. Matuto tayong mangilatis. Tandaan natin ang katagang, tinanggap ninyo ang kapangyarihan ng walang bayad, ipamahagi ninyo ng walang bayad. Basahin natin. Sa alinmang bayan o nayon na inyong pupuntahan, humanap kayo ng taong malugod kayong tatanggapin sa kanyang bahay, at makituloy kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo. Sa pagpasok ninyo sa tahanang iyon, pagpalain ninyo ang lahat ng nakatira doon. Kung talagang tinatanggap nila kayo, pagpalain ninyo sila. Ngunit kung hindi, huwag nyo silang pagpalain. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin nila kaysa sa mga taga-Sodom at Gomora. Ang nabasa natin ay nagpapatukoy sa pagkakataong hindi tinatanggap ang magandang balita. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, malamang ay nangyari na rin ito sa atin. Hindi lahat ng tao ay handang marinig ang magandang balita. Ang ginagawa ng iba naman ay ipinipilit sa iba. Nakikita ko ang kagustuhan ng ating mga kapatid na ituro ang tamang daan para sa makasalanan. Ngunit tandaan lamang natin na Diyos Ama lamang ang nakakapagpabago ng puso ng tao. Diyos Ama lamang ang nagbubukas ng mata at tenga at isipan ng mga makasalanan. Kung hindi sa banal na espiritu, hindi talaga nila maiintindihan at tatanggapin ang magandang balita. Katulad ng nabanggit nung nakaraan, huwag nating ibigay ang banal sa mga aso. Huwag nating ibigay ang perlas sa mga baboy. Meron din akong napapansin na may mga taong mahusay magpaliwanag ng salita ng Diyos. At madalas ay nakikipagdebate sila sa mga hindi naniniwala. Alam nating maganda ang hangarin nilang maipakilala si Jesus. Ngunit ang kinalalabasan lamang ay tagisan ng talino. Kung sino ang mas mahusay makapagkatwiran, siya ang nananalo sa pagtatalo. Tingnan natin ang totoong hangarin ng tao. Ang manalo sa pagdedebate para ipakita sa lahat ng tao ang kanilang kaalaman, o ang pagbabago ng puso at paglapit kay Jesus ng mga makasalanan. Mag-ingat tayo kapatid na ang ating magandang gawa ay maging isang kasalanan. Ipamahagi natin, ngunit huwag ipilit. Ituro natin, ngunit huwag mapagmalaki. Lahat ng nasa atin ay ibinigay lang din sa atin. Naniniwala ako na ang pinakamahusay na paraan na ipamahagi ang magandang balita ay sa pamamagitan ng ating buhay. Ito ang tinutukoy ng sabihing lahat tayo ay dapat maging asin at ilaw ng mundo. Basahin natin.
mga pag-uusig na darating. Tandaan ninyo, tulad kayo ng mga tupang sinugo ko sa mga lobo. Kaya maging matalino kayo gaya ng mga ahas at kasing amo ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sa mga tao dahil dadakpin nila kayo at dadalin sa hukuman at hahagupitin nila kayo sa kanilang mga sambahan. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Magiging pagkakataon ninyo iyon para magpatotoo sa kanila at sa mga hindi Hudyo ng tungkol sa akin. At kapag dinala kayo sa hukuman, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin ninyo o kung paano kayo sasagot. Dahil ibibigay ng Diyos sa inyo sa sandaling iyon ang sasabihin nyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama. Siya ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Nagbabala si Jesus para sa kanyang mga apostoles sa darating na pag-uusig dahil sila ay sumusunod at nagmamahal sa kanya. Kasama naman sa babala at paalaala ay ang pagpapalakas ng loob. Ang mga apostoles ay dumaan sa kani-kanilang kalbaryo. Ang iba ay napugutan, ang iba ay napako sa krus. Ngunit lahat sila ay dumaan sa pag-uusig. Katulad natin sa kasalukuyan, huwag tayong matakot sa pag-uusig ng mundo. Kung ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, napakadaling mawalan ng loob. Ngunit pagtibayin natin ang ating pananampalataya at sa kaduluduluhan, makakamit natin ang nakalaang gantimpala sa langit. Basahin natin. Sa panahong yon, may mga taong ipagkakanulo ang kanilang kapatid para patayin. Ganoon din ang mga ama sa kanilang mga anak at ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kapag inuusig kayo sa isang bayan, pumunta kayo sa ibang bayan. Dahil lang totoo, hindi pa man ninyo nalilibot ang lahat ng bayan ng Israel, ako na anak ng tao ay babalik na. Walang mag-aaral na mas higit pa sa kanyang guro, at walang aliping mas higit sa kanyang amo. Sapat na sa isang mag-aaral na maging katulad ng kanyang guro, at sa alipin na maging katulad ng kanyang amo. Kung akong pinuno ninyo ay tinatawag nilang Satanas, gaano pa kaya kasama ang itatawag nila sa inyong mga tagasunod ko? Kung si Jesus ang ating guro, makinig tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanya. Tingnan natin ang buhay niya at gayahin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ihanda natin ang ating sarili sa pag-uusig ng mundo. Kung ano ang pinagdaanan ni Jesus, ay siyang pagdadaanan ng kanyang mga apostoles. At kung ano naman ang pinagdaanan ng kanyang mga apostoles, ay siyang pagdaraanan nating mga Kristiyano ngayon. Basahin natin ang dapat katakutan. Kaya huwag kayong matakot sa mga tao, sapagkat walang natatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Ang mga bagay na sa inyo ko lang sinasabi ay sabihin ninyo sa lahat. At ang mga ibinubulong ko sa inyo ay ipamalita ninyo sa mga tao.
Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos, na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Hindi ba't napakamura ng halaga ng 2 maya? Pero wala ni isa man sa kanila ang nahuhulog sa lupa nang hindi ayon sa kagustuhan ng inyong Ama. Mas lalo na kayo, maging ang bilang ng inyong mga buhok ay alam niya. Kaya huwag kayong matakot dahil mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Marami sa atin ngayon ang nagsasabi na ang Diyos ay pag-ibig. Ngunit kadalasan, nakakaligtaan natin na ang Diyos rin ay matuwid at makatarungan. Totoong ang Diyos ay pag-ibig at siya ay mapagpatawad. At dito niya inialay sa ating mga makasalanan ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ngayon, kung di natin paniniwalaan si Jesus, wala tayong aasahan sa ating kinabukasan, kundi ang nag-aantay lamang na kaparusahan sa impyerno. Napakahalagang makita natin na ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang dapat magtulak sa atin patungo kay Jesus. Katakutan natin ang paghuhusgang galing sa Diyos Ama kung hindi natin paniniwalaan si Jesus. Basahin natin ang pagkilala kay Kristo. Ang sino mang kumikilala sa akin bilang Panginoon sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking Amang nasa langit. Ang pagkilala natin kay Jesus sa mundong ito ay ang pagsunod sa kanyang mga iniuutos. Makikita ng mundo ito sa ating pananalita, sa ating pag-uugali, sa ating pakikipagkapwa, at sa ating pamumuhay. Mag-ingat tayo kapatid ng ating pagkilala kay Jesus ay pakitang tao lamang. Umiwas tayo sa buhay ng isang ipokrito. Tandaan natin na kung ang puso natin ay dalisay at totoong nagmamahal kay Jesus, ito ang magtutulak sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Basahin natin. Ang pagkakahati-hati ng sambahayan dahil kay Kristo. Huwag ninyong isipin na naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ang mga tao. Naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Dahil sa akin, kukontrahin ng anak na lalaki ang kanyang ama, at kukontrahin ng anak na babae ang kanyang ina. Ganoon din ang gagawin ng manugang na babae sa kanyang biyenang babae. Ang magiging kaaway ng isang tao ay ang sarili niyang sambahayan. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang taong naghahangad mailigtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
Nang sabihin sa atin ni Jesus na asahan natin ang pag-uusig ng mundo, kasama dito ang pag-uusig ng ating mga mahal sa buhay. Sa isang pamilya, may mga maniniwala at mayroon ding hindi maniniwala. Totoong nakakalungkot, ngunit totoong mangyayari ito sa buhay natin. Makakalaban natin ang mga tao sa sarili nating sambahayan. Pinaalalahanan tayo ni Jesus sa pinakamahalagang kautusan. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Si Jesus ang piliin natin. Si Jesus ang sundin natin. Ang mga turo niya ang isabuhay natin. Ang sakripisyo niya ang ating panghawakan. Ang pag-asa na ibibigay niya ang ating panghawakan. Hindi ibig sabihin tatalikuran natin ang ating mga mahal sa buhay. Ang ibig sabihin lamang nito ay piliin natin si Jesus. Ipagdasal natin ang ating mga kamag-anak na hindi naniniwala. Ipakita natin sa kanila ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Nang sa ganoon ay maging asin at ilaw tayo ng ating mga kamag-anak. Basahin natin. Mga gantimpala. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa kanyang pagkapropeta ay makakatanggap ng gantimpalang na aayon para sa isang propeta. At ang tumatanggap sa matuwid na tao dahil sa kanyang pagkamatuwid ay makakatanggap ng gantimpalang na aayon para sa matuwid na tao. At ang sino mang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kong tagasunod ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Tinuturo sa atin ni Jesus na ang mga nagsisilbi sa Kanya ay tatanggap ng karampatang gantimpala. At ganun din ang mga tumutulong sa mga nagsisilbi sa Kanya. Siguraduhin natin na tama ang ating puso sa tuwing tayo ay tumutulong sa mga nagsisilbi sa Kanya. Ang dahilan ng ating pagsunod ay ang paniniwala natin sa Kanya bilang sugo ng Diyos Ama. Ang ating pagsunod at pagsisilbi sa mga nagsisilbi sa Kanya ay siguradong gagantimpalaan. Magtiwala tayo sa Kanyang salita. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 10 kabanata ng Mateo. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang buhay Kristiyano ngayon.